akong mabasa yung harapan. Muli, Ama, samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maranasan po namin ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, Panginoon ko, sa oras na to na muli ka, Panginoon, mag-touch ng bawat puso ng bawat isa. Mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Tanging presensya mo lang, Panginoon, ang lagi naming maranasan, Ama, sa oras na to. Lord, patuloy mo kaming pagkalooban ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na lalo ka pang makilala, Panginoon, yung purpose and calling mo, Panginoon ko, sa bawat isa sa amin, ang patuloy na mangibabaw, Ama. Hallelujah. At Lord, patuloy ko pong itinataas ang katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. So, praise God. Praise the Lord. Ayan. So, tayo po idadako sa last week po, pinag-aralan natin how to finding the voice of God. So, ngayon po, and na topic natin yung where the voice begins. And yun nga po, sa conviction, amen, doon natin po unang maririnig ang tinig ng Panginoon pag nararanasan nyo na may nagko-correct na sa atin. Amen, yung correction and then yung instruction ng Panginoon. So, praise Jesus. Amen. At pangalawa po, hallelujah, ngayong araw na to, ang the voice within purpose. Amen. So, praise God. So, dito po kapag naman po gusto nating i-align yung ating buhay with purpose, even yung mga failure natin, amen, hindi po ito magiging silent. Kasi even sa failure natin, nandun pa rin ang tinig ng Panginoon. Amen? Katulad po ng buhay na makikita natin sa buhay ni David. Amen? Ni Tatay David po. Andoon yung nagkasala siya, pero 'di ba, nakita niyo po yung kamatayan ng kaniyang tauhan, murder niya si Uriah. Amen? Para lang kuhanin si Bathsheba. Yet, 'di ba po nakita natin na hindi siya inabandon ni God kahit pa nagkaroon siya ng failure. Kasi may purpose si God sa calling, sa kapanawagan ni Tatay David. So instead na makita natin na tanggalin, 'di ba, yung kamay ng Panginoon sa kanya or yung presence ng Lord sa kanya, inextend pa rin ng Panginoon yung kabutihan, yung pagpapatawad sa pamamagitan ng kamay naman ng Prophet Nathan na dinala sa kanya para para i-correct siya at bigyan po siya ng restoration. Kasi ang correction po, nagbibigay talaga to ng restoration sa atin. Amen? So, dapat yun yung nararanasan natin tuwing nagkakamali tayo sa Panginoon. Hindi po lumalayo ang Diyos sa tuwing nagkakamali tayo. Amen? Yes, nagko-quench po ang 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 Holy Spirit. Amen? But hindi po siya lalayo sa atin. Hindi niya tayo iiwan. So, para maintindihan natin ng mas malalim, amen, yung bawat mga pagkakataon na even sa kwento po ng pagiging union sa buhay ni Solomon na wise men, amen, yung anak ni David na nagkamali ng sobrang daming pagkakamali. Amen? Hindi pa rin po. Ang Panginoon pa rin, in-endorse pa rin ni God yung kanyang pag-ibig sa tatay niya. Kaya, alam niyo yun, dumaloy pa rin kay Solomon yung kabutihan ng Panginoon. Kaya, sometimes, akala natin, no, yung brokenness natin is magsaserve sa atin para manatili tayong failure. But our brokenness, minsan nagsaserve to para makita natin yung eternal plan ni Jesus sa atin. Amen? Kasi ganun po yung nangyari kay David. Andun pa rin, no? Andun pa rin sa kanya yung plan ni Lord. Kasi from the beginning, tinawag na siya ng Panginoon eh. Amen? Na hindi man siya umupong king agad-agad, andun man yung proseso sa kanya, talagang yun talaga. Dahil predestined siya ng Panginoon doon. So, minsan akala kasi natin pag nagkamali tayo, nawawala na yung ating anointing. Amen? Pag nagkamali tayo sa Lord, parang pakiramdam natin, hindi na tayo mahal ng Diyos. Pag nagkakamali tayo sa Kanya, parang lalo tayong lumalayo.
Pero ang hindi natin alam, sa tuwing nagkakaroon tayo ng kahinaan, amen, yun po, at inamin natin yun sa Lord, yun yung magbubukas ng pintuan sa atin para i-welcome natin ulit siya. Amen? And sometimes, gagamit siya ng mga tao, ng mga tinig ng tao na maririnig ninyo. For example, sa ganitong gawain po, na pinili ka ng Diyos, tinawag ka niya. And hindi ka para makulong kung nasan ka ngayon, ano man ang pagkakamali na nagawa mo. And the grace of the Lord will always abound. Wala sigurong makakatalo sa grace ng God. Amen. Kaya nga walang kasalanan na hindi kayang linisin ng dugo ng Diyos, mga kapatid. Walang kasalanan na hindi kayang linisin ng dugo ng Panginoon. Name it, kung anong mga kasalanan natin. Hindi, kaya wag niyong hahayaan na ang kasalanan natin ang magpapalayo sa atin. Dapat yun po yung lalong lumapit tayo sa Panginoon sa mga panahon na tinatamad tayo, sa mga panahon na parang nawawalan tayo ng pag-asa. Amen? Kasi naniniwala po ako, katulad ni David, na nagkasala po. Amen? Hindi niya to tinaboy. Bagkus gumamit siya ng mga tao para tawagin ulit siya. Sa panahon ng brokenness niya, nandun po yung pagsaserve na yun yung naging dahilan ng eternal plan ng Panginoon. Amen? Kaya, because of that, di ba, si David po, nanatili siya sa borders ng purpose ng Panginoon. Kaya, manatili po tayo sa borders ng purpose ng Diyos. At itong kwento na to, kaya ko sinasabi sa inyo, because it will teach us ng crucial na katotohanan. Amen? So, ngayong araw na to, marami akong verse na ibababa para po makita natin kung paanong ang voice ng Panginoon, hindi lang ito nagsusustain by human perfection, but by divine alignment. Ulitin ko po, ang katotohanan po ng tinig ng Panginoong Diyos ay hindi lang nagsusustain para makita mo yung perfection mo as a human, but para makita mo yung divine alignment. Kaya when you are in purpose, kapag tayo, lumalakad tayo sa purpose natin, His voice will reach you even in correction. Kahit pa masaktan ka. Kung yun ang makapagliligtas sa'yo para madala ka niya ulit sa eternal plan, it doesn't matter kahit masaktan ka sa crucial na katotohanan. It is the truth. It is the word of God na humihiwa, inspired ng Holy Spirit, nagko-correct sa atin, nagdidisiplina, nanunuot, di ba, sa kaloob-looban ng ating mga buto. Amen? Dahil grabe, grabe yung salita ng Panginoong Diyos. Ito rin yung gumagabay sa atin. So, the voice that redirect function into purpose. So, let's see. Kasi ang topic natin is, nasa series tayo ng Finding the Voice of God. So, gusto kong ipahayag sa inyo kung paanong the voice redirect the function into purpose. Okay? Kanina, in introduction ko siya as the voice within purpose. Okay? Last week, ang natin is where the voice begin. Amen? So ngayon po, the voice within the purpose, at ito yung mga halimbawa kung paanong yung mga tao noon ni-redirect ni Lord para mag-function sila into purpose o yung tinatawag na layunin natin. Okay? So, the voice of God, hindi lang ito nagko-convict or nagko-correct sa atin. It is also redirect you, lalo na sa mga nawawala. Amen? Kapag nawawala ka na sa alignment ng Panginoon, sa will ng Lord, amen, si God din ang magre-redirect sa'yo. Walang ibang daan kundi siya. Kaya kung gumagamit ka ng ibang way, gumagamit ka ng ibang daan, at ginagamit mo yung buhay mo sa iba, amen, God will redirect you. So, the voice of the Lord, hindi lang siya nagko-convict, hindi lang siya nagko-correct, it's also redirects. Amen? Kaya ka naliligaw kasi marami kang daan na dinadaanan. But there's only one way. So, you don't have to. Hindi ka kailangan maligaw. So, God, madalas gumagamit siya ng mga tao sa mga places kung saan
magpapunction at marireveal ang eternal assignment mo at eternal assignment ko. Amen? So first, si Peter po. Si Peter, while he was casting the net, amen, the Lord Jesus called him. Sabi po sa Matthew 4:19, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting the net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you a fisher of men. Amen? So dito makikita natin yung trade na become the prophetic picture of his calling. Meron ka talagang pinanggalingan. Katulad si Peter, mangingisda siya. Nung tinawag siya ng Lord, mangingisda pa rin naman siya. Kaya lang tao na hindi na isda. Nakita niyo? Yung prophetic na picture doon. Yung fisherman, nung tinawag ni God, naging fisherman din siya. Fisherman lang ng mga tao. Kaya, kung ikaw, kung anong kapanawagan mo, for example, ako, tagalinis lang din ako, tagalinis po ako ng bahay dito sa US. Amen? Pero yung talent na binigay sa akin na yon, from the beginning pa lang na nandun ako sa Singapore, nagamit ko yon to meet people. Amen? So ikaw, tinawag ka rin ni Lord. Saan ka tinawag? Amen? Diyan ka ginagamit. Nakikita mo yung divine purpose ng Panginoon kung saan ka tinawag ng Diyos. Si Moses po. So I'm telling you, all is biblically para makita natin yung pattern ng system ng Panginoon. So si Moises, while he tending Jethro flocks, he encountered the burning bush. Sabi po sa Exodus 3:1-4, Amen? Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flocks to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him, a flame of fire out to the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw, and he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Amen? So, si Moises po, nag-shepherd siya. Isa siyang tagapag-alaga ng tupa. Pero God preparing him, di ba? Sheep pa rin, pero mga tao. Amen? So, pinrepair niya si Moises sa pamamagitan ng pagpapastol, di ba, ng mga tupa ni Jethro na kanyang biyanan. At ngayon, doon siya pinrepair sa pag-shepherd. At ngayon, di ba, tinawag siya para iligtas yung mga Israelites sa kamay ni Pharaoh. Nakita niyo po? Yes, nag-aalaga pa rin siya ng tupa, pero mga tao na nga lang. Same purpose, same calling. Naging prophetic ano lang siya. Alam niyo yun, naging mga tao yung tupa. Katulad ni David, di ba? Dati siyang shepherd, naging tupa din. Amen? So, sometimes your work, akala mo yan lang yung trabaho mo, pero meron yan na nililid ang Lord, nire-redirect ka niya sa totoong purpose mo para mag-function yung purpose natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, the voice that redirect function into purpose. So, dun nakita ni Moises, kaya pala siya nag-alaga ng tupa kasi mag-aalaga siya ng mga tao. Si Gideon, while he threshing wet in fear, di ba? The angel of the Lord appeared to him. Sabi po sa Judge 6:11-12. Basahin ko po sa Tagalog para mas malinaw. Sa Judge 6. Okay, wag muna kayong mag-text. Judge 6. Oh, okay. Amen. So sabi po doon sa Judge 6:11-12, dumating sa
dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas, nabuhat sa angkan ni Abizer. Si Gideon na anak ni Joash ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas, patago ang kanyang paggigiik upang hindi siya makita ng Medianita. Verse 12, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumaiyo si Yahweh, magiting na lalaki. Amen? So dito, nakita natin si Gideon kung paano siya tinawag. Yung God voice, amen, na tumawag sa kanya, tinransform siya kasi si Gideon po talaga mahina ang loob niya. Pero, nung narinig niya yung voice ng Panginoon, his weakness, nag-turn ito into courage. Amen? So, huwag kayong mahiya kapag may weakness kayo, kapag may kahinaan kayo. Kaya know the difference between weakness and wickedness. Iba po ang kahinaan sa kasamaan. Amen? Hindi masama na may kahinaan ka. Ang kahinaan po ay regalo ng Panginoon para sa panahon na mahina ka, makita mo ang lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So yun yung pagtawag na ginawa ng Panginoon. From his weakness, sa kanyang kahinaan, binigyan siya ng courage ng Diyos. Kaya dapat alam niyo yung mga tinig na pinapakinggan niyo tuwing kayo ay mahina. Pag ang naririnig niyo, oh, magpakamatay ka na. Titilin mo na yung buhay mo, wala nang kwenta yan. Know the difference. Kapag Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tinig, it give life. Tandaan po ninyo, how you determine the voice of God, it will give life. Hindi ka papatayin ng Panginoon. He will give you courage. He will encourage you. Minsan kasi mananampalataya tayo, but still we don't know the voice of God. Kasi kung naririnig mo ang tinig ng Diyos, why you keep continuing doing the wrong things? Why you keep continuing doing alam niyo po, yung parang hindi naman layunin ng Panginoon sa'yo, but you still nineneglect mo yung tinig ng Panginoon. Kaya, when we know how to open our ears sa Panginoon, and you are really a sheep of the Lord, you will hear His voice. Kahit pa magkalakip na sakripisyo yon, hindi mo ipagpapalit ang tinig ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga po talaga na tayo po ay nagkakaroon ng sensitivity kapag dating sa boses ng Panginoon. Kasi minsan akala mo hindi ka kinakausap ng Diyos, pero yung pagko-correct at redirection niya, paulit-ulit lang natin nineneglect. Kaya minsan, paulit-ulit tayo, paikot-ikot lang tayo sa cycle kung nasaan tayo. Amen? Gusto ka nang i-redirect pero andun ka pa rin, 'di ba? Kaya po minsan hindi ang problema is hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. Ang problema tayo. Ayaw natin makinig sa tinig ng Diyos. Amen? So, si Elisha po, habang siya ay nandoon, 'di ba? Nagpo-plowing siya with oxen and Elijah cast his cloak on him. Sa 1 King 19:19, sabi po dito, hallelujah. 1 King 19:19, umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Amen. Praise the Lord. So, kasunod doon, sa 20, sundan ko po. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa iyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Amen? Alam niyo yon, yung hindi nagsalita si Elijah sa kanya. Ibinalabal lang sa kanya ibalabal. He know already. Amen? Alam niya na agad. First King po. First King 19:19 hanggang 20. Amen? Alam niyo yun? Gaano kalakas yung nila, yung pagkarinig nila sa tinig ng Diyos. Kasi si Elijah, bago siya pumunta kay Elisha, nagmumukmok siya doon sa kuweba that time. After siya nagpaulan ng apoy. Nung siya ay tinutugis nila Jezebel. Amen? So, yun is
'Di ba, nakita niyo yung dapat sensitibo rin kayo even sa pagkilos 'no, pagsabit lang ng balabal alam na agad ni Eliseo yung susunod. Actually before dumating si Elijah alam na ni Eliseo na huling araro na niya yun, eh. Amen? Kasi kapag anak ka ng Diyos, alam mo talaga maririnig mo ang tinig ng Panginoong Diyos. Kaya yung faithful na labor niya sa field, amen? Yung pagiging faithful niya sa ano niya, pagsuserve niya sa mother and father niya. Tingnan niyo si Elias po, ano, si Elisha. Magalang siya sa kanyang pamilya. Yun ang nagposisyon sa kanya, 'di ba? Sa prophetic calling niya. Amen? Everything is prophetic, mga kapatid. Yun yung nagbigay sa kanya na magkaroon siya ng prophetic succession kung saan siya ang nagmana ng double spirit. Yung isa is nagmula kay Elijah. Amen? Tandaan niyo, nung umalis si Elijah, iniwan niya yung balabal niya. Yun yung hiniling sa kanya ni Elisha bago siya umalis. At kung mababasa niyo yan sa King, bago umalis si Elijah, alam din ni Elisha na aalis na si Elijah nung sinasabi ng ibang mga prophet sa kanya, alam mo bang iiwan ka na ng iyong Panginoon, ng iyong tatay? Alam ko, huwag kayong maingay. 'Di ba? Alam niya. Alam niya. Amen? Kaya kung ikaw, close ka talaga sa yung spiritual na parent at ano, alam mo eh. Alam mo kung kailan sila, ah, um, kailan kanila kailangan. Alam mo kung kailan nila kailangan ng tulong mo. Amen? Kaya alam mo rin kung kailan sila aalis, 'di ba? Kaya praise God, ano po, na napakabuti talaga ng Panginoong Diyos kasi even ako po ano, before pumanaw yung aking old na tatay din po sa online, nararamdaman ko na gusto na rin niyang umalis. And sinabi ko, Tay Danilo, pahinga ka na po. Hindi kami, parang ayaw niya umalis kasi ayaw niyang iwanan yung online. Parang pakiramdam niya wala pa siyang na-raise na mga leaders. Sabi ko, kasi nagre-radiation na siya noon sa cancer. Sabi ko, Tay, pagpapatuloy po kami. Alam niyo yung one-on-one na ano ko sa spiritual na tatay ko din na elder siya. Sabi ko, Tay, huwag kang mag-alala, huwag kang malungkot. Naka-raise ka na ng leaders. Huwag kang mag-alala, hindi ko pababayaan yung pinagkatiwala mo sa amin. Anak, sabi niya, magpatuloy kayo ha. Lagi mong kakamustahin yung wala. Lagi kang magpapatuloy. Sabi niya, sasamahan ka ng Panginoon. Kaya alam niyo po ano, kapag may spiritual kayong tatay, sila yung magpapamana sa inyo ng mga gawain. Kaya do not neglect them. Kasi hindi pwedeng wala tayong spiritual na tatay, hindi rin wala tayong mentor na gagabay sa atin kasi they will give us the inherit. Kung bakit ko in-inherit ang online Bible study, because of them. Na sila yung nagsimula, sila yung ano na ako lang yung nagpatuloy sa generation ngayon. Dahil kailangan consistent. Hindi ka humihinto. Kapag sinabing lingkod ka ng Diyos, hindi ka humihinto. Nagpapatuloy ka. Andun yung perseverance mo, andun yung ano mo, yung kauhawan mo sa salita ng Panginoon. Kasi ang totoong nakakilala sa Diyos, sabi ko nga sa last na mga paghahayag ko ng salita, kapag totoo mong nakilala ang Diyos, hindi ka lalayo sa Diyos. Hindi ka lalayo sa Diyos. Ang totoong nakakilala sa Diyos, lalo mo siyang mamahalin. Lalo kang magiging mainit, lalo kang magiging maapoy. Hindi totoo yung, I used to sing, I used to worship God, pero nawala ako sa Lord. No, maybe you don't know Jesus. Maybe hindi mo siya totoong nakatagpo. Kasi ang totoong nakakatagpo sa Panginoon, hindi sila lalayo. Amen? So we have to commit. We have the accountability. Totoo po yun. Kaya dapat alam natin, alam nyo ba na buong buhay ni Elisha, naglingkod siya kay Elijah? Kaya, ganun yung pagsaserve until the end. Until the end, nag-serve siya. Naniniwala ako na hindi masarap lahat ng bawat araw nilang dalawa kasi hinahabol silang dalawa. Amen? Ano sila, dahil mga prophet sila, naglalakad sila, napapagod sila. Hindi laging masarap yung buhay nila noon kasi wala silang katulad natin na sasakyan ngayon. May mga sapatos na tayo ngayon, iba-iba pa ng disenyo, iba-iba pa ng brand. Amen? Pero sila noon, sandalyas lang mga kapatid. Amen? Yung init pa sa wilderness na tinitiis nila.
We are so blessed of grace ngayong this time na tayo po ang nagpapahayag. Si Amos din po. Amen? Kung makikita natin, yung buhay ni Amos, sabi po sa Amos 7, tingnan natin, sa Amos 7, verse 14 and 15 po. Amen? So, itong mga binabasa ko sa inyo is biblical. Para makita ninyo na bago kayo nahirapan, may mga taong nagtiis. Amen? May mga taong nagtiis kung bakit tayo inabot din. May mga nag-continue po. Hallelujah. Sabi po sa Amos 7:14-15, sumagot si Amos, hindi ako propeta na nangangaral at hindi rin nagsanay na maging isang propeta upang bayaran. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga puno ng sikamora. Verse 15, ngunit inalis ako ni Yahweh sa gawaing iyon at inutusan magpahayag sa mga taga-Israel para kay Yahweh. Amen? See? Yung difficult na things na hindi niya maintindihan, naging launching point niya. Dito siya dinala ng Diyos. Hindi ako propeta. Hindi rin ako mangangaral. Diba? Hindi nga din siya nagsanay. Pastol lang siya. Shepherd din po siya. Amen? Nag-alaga siya ng mga puno ng Sikamoro, sorry po, ng sikomoro. Pero tinanggal siya doon ni Lord. At anong ginawa? Nag-alaga siya ng mga Israelita para kay Yahweh. Kaya kung may ministry ka, alagaan mo yan. Diba? At ang tanging dahilan mo lang is para sa Diyos, hindi para tanawin na utang na loob sa'yo. Hindi dahil mabuti ka. Hindi dahil magaling ka. Hindi po biblical lang utang na loob. Kaya utang na loob po. Huwag tayong nagpapatanaw ng utang na loob. Kung nakakatulong man tayo, nakakapagbigay man tayo sa ministry, nagagamit tayo ng Panginoon, that's not utang na loob. Yun talaga yung dapat na ginagawa natin dahil naintindihan natin yung pagliligtas sa atin. Resulta lang yun lahat ng kabutihan ng Panginoon dahil yun yung launching point na binigay sa'yo. Na tinanggal tayo ng Panginoon sa mga dati nating ginagawa para ma-redirect lang na mag-function yung purpose natin. Amen? So, hindi lang kayo. Bago nyo naranasan na tanggalin sa mga posisyon ninyo sa magagandang trabaho na meron kayo dati. Amen? May mga unang tao na nakaranas pero nagtiis kaya nakarating sa atin. Dahil nakinig sila sa redirection ng calling nila. Amen? Si David po, si Tatay David, natagpuan din siya ni Tatay Samuel at inanoint siya bilang king. Habang siya ay nag-aalaga lang din ng tupa. Amen? 1 Samuel 16 po, 11 hanggang 13. Sabi po dito, kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka pa bang anak na wala rito? Mayroon pang isa, ang bunso ko na nagpapastol ng mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi sa kanya ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ng anak na ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya ang espiritu ni Yahweh at pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Amen? So nakita niyo po, no? Yung pagdedepending niya sa mga sheep is nag-prepared sa kanya to defend the nation. Amen? Same calling, mga kapatid.
but God redirect His calling to the function of His purpose. Amen? At ginamit niya po si Tatay Samuel, si Prophet Samuel, para matagpuan si David. Si Yahweh din po ang nagturo kay Prophet Samuel. God uses people to direct sa'yo, i-redirect ka ulit kung saan ka nawawala. Kaya, maaaring may nakakaranas sa inyo, bakit nyo ba natagpuan yung tatay ng yung tao na yon? Because of purpose. Si Matthew po, na dating si Levi, nakaupo lang siya sa tax collector ng table when the Lord called him. Di ba? Yung mga bagay na parang wala namang sense, mga kapatid. Amen? Sabi dun sa Matthew 9:9, and as Jesus passed forth from the tents, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said unto him, follow me. And he arose and followed him. Sa Matthew 9:9 po, makikita niyo yun. So nakita niyo, no? It is conviction. Conviction po ang tumawag sa kanila, kaya sila tumatayo. Biruin mo, iiwanan niya yung tax table nung narinig niya yung tinig ng Panginoon? Because the grace of God interrupted him. And the very place of corruption. Diba? Kasi alam niyo kung bakit nagtumatch yun kay Matthew? Because hindi siya kinakausap ng mga tao, mga kapatid. Nilalayuan siya ng mga tao. And sometimes, yung mga tao, di ba, na nilalayuan at nilapitan mo at naranasan niya at naramdaman niya na may malasakit ka, it will lead them sa grace ni God. Dahil sa'yo. And because of Jesus Christ na tumawag kay Matthew, kasi ang tingin sa kanya ng mga tao, masamang tao siya. Magnanakaw siya. Galit sa kanya lahat ng tao. And yung one man na yon, tinawag siya, napansin siya. Yun yung na-appreciate niya. Ganon din yung naramdaman ni Hezekiah, ano po? Kasi anong pangalan nun? Hezekiah? Ano bang pangalan ng maliit na tax collector po? Zacchaeus. Amen? Praise God. Si Zacchaeus, isang tax collector din. Amen? Gusto lang naman niya makita si Jesus. At anong nangyari? Iba naman ang pakay ni Jesus, di ba? Doon sa lugar na yun. Yun ang alam ng mga disciple. Pero nilapitan niya si Zacchaeus sa ibabaw ng puno. Amen? At sinabi niya pa na makikikain ako sa tahanan mo. Na-appreciate ni Zacchaeus yung pagmamahal ni Jesus kasi hindi siya nilayuan ni Jesus. And minsan, yun yung problema sa ating mga mananampalataya. Nilalayuan natin yung mga tao wala sa Diyos, imbis na lapitan natin sila para maramdaman nila yung malasakit natin. Minsan, nagiging ano tayo parang, alam niyo, sobrang banal na natin na ayaw na nating lumapit sa makasalanan. Amen? And that is the wrong mindset. Maling mindset natin na pag nagkasala yung ating kapatid, para tayong nandidiri. Amen? Para tayong sobrang perfect na natin na parang ayaw nating marumihan. Nilalagyan natin ng boundary yung sarili natin sa mga tao, pero hindi natin nilagyan ng boundary yung sarili natin sa spirito. Nagiging prideful ka na pala, hindi mo napapansin. Diba? Nagiging sobrang taas na pala ng tingin mo sa sarili mo kasi dahil ba gumagawa ka ng mabuti, dahil nagkamali siya. Do you know? Diba? That grace abound to those na mas malaki pa ang kasalanan. Doon lalong pinapakita ni Lord yung biyaya niya. Kaya alam nyo, yung sobrang makasalanan ng mga tao na sa paningin natin, sobrang makasalanan, sila yung pag talagang sineryoso ang paglilingkod sa Panginoong Diyos at talagang inano ng Panginoong Diyos, mas marami silang nagagawa para sa kingdom ng God. Kaya do not underestimate people, lalo na po yung mga tao na ang tingin nila sa sarili nila, nag-backslide sila. Hindi. Part yan ng kwento mo. Part yan ng kwento mo, kapatid. Kaya kung ikaw naririnig mo tong sinasabi ko sa'yo, it's just part of your story, kapatid. Para makita mo yung more love ni God sa'yo, kung bakit bumalik ka, nire-redirect ka lang niya.
para mag-function yung purpose mo. Huwag kang mahiya. God called you, hindi ang tao. Huwag kang mahiya. God will empower you, hindi ang tao. Dahil sabi nga niya sa salita niya, kung ang Diyos ay panig sa'yo, di ba? Sino makakagalaw sa'yo? Wala. If God is with you, di ba? Sino mag-a-against sa'yo? O kahit pa mag-against silang lahat. Katulad kung paano si David tumayo siya sa nation. Amen? Dinepend niya yung nation. Pinrepair siya ng Panginoong Diyos. Ang tingin din sa kanya, bata lang. Tinatawanan pa siya ni Goliath. Amen? Pero yung ultimate, yung greatness na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay is naging record sa Bible na hanggang ngayon binabasa natin. You're doing great. Ipagpatuloy mo. You're doing great. Yes, nagkamali ka. Buhay ka pa. Testify. Amen? Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng tao. Pakinggan mo yung kapanawagan ng Panginoon sa'yo. Kasi at the end of the day, hindi ka haharap sa tao. Sa Diyos ka haharap. At ano man yung sinabi ng mga tao sa paligid natin, sila rin po ang mananagot sa mga bagay na walang kapuluhan na sinabi ng kanilang bibig at binitawan ng kanilang bibig. O hindi man sila nagbitiw ng mga salita sa kapwa, ano man yung nasa isip at puso nila, walang matatago sa Diyos. Kaya, hubaran mo yung sarili mo, aminin mo yung kasalanan mo, be proud. Kasi sa kabila ng mga kasalanan mo, hindi yun naging hadlang para i-redirect ka ng Panginoon. Kasi, yun talaga yung kapanawagan niya sa'yo. Gagamitin ka niya mightily. Si Paul po na dating Saul, amen, sa road ng Damascus, persecutor ng church, amen. When he hear the voice of the Lord Jesus Christ, inaresto siya nito, di ba? Inaresto siya ng boses ng tinig ng Panginoon. Makikita niyo po yan sa Acts 9, 3 hanggang 6. Amen? Acts 9 po, 3 hanggang 6. Amen? Acts 9. Naglakbay si Saulo papuntang Damascus at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa, narinig niya ang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka't pumasok sa lungsod at doon sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Amen? See? Diba? Kaya sino mang umuusig sa atin, sino man ang nag-aano sa atin, hayaan niyo pong i-arestuhin sila ng Panginoon. Naniniwala ako kung totoong may Holy Spirit, yung mga tao na nasa church na kasama mo na umuusig sa iyo right now, kapatiran sa online, the Lord will arrest them. Bakit mo siya inuusig? Hindi mo ba nakikita yung troso sa iyong mata? Bakit ka tingin ng tingin sa kapatid mo? Hindi mo ba nakikita yung troso sa iyong mata? Amen? So, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Tumayo ka, pumasok ka sa lungsod at doon sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Alam niyo ba na pag binasa niyo tong Acts, immediately po nagpahayag ng salita si Tatay Pablo nung siya ay gumaling at nabautismuhan? Amen? So, even in misdirected zeal, di ba po, was also redeemed into apostoleship. Leader siya ng mga matataas. Matataas na mga, ano noon, mga armas na mga tao na nagpa-persecute. Pero ginawa din siya na nag-lead
Tinawag siya ng Panginoon bilang apostol. Amen? So nakita nyo, no? Dito, sa mga example na hinalimbawa ko po sa inyo, this is the reveal. Nire-reveal ko lang po yung prophetic pattern, mga kapatid. God voice, amen? You will hear it while you are functioning now. Kung ano yung function na saan ka nagpa-function ngayon, amen? Yun din yung pwedeng gamitin sa'yo ng Panginoon para i-reveal niya yung prophetic na kapanawagan niya sa'yo, yung redirection ng function ng purpose mo. Kung saan ka tunay na pinanganak talaga. Kaya magtataka ka, ba't ka magaling sa pagtitinda? Amen? Pero ngayon, magaling ka na magtinda ng salita ng Diyos. Bakit magaling ka sa pag-handle ng tao? Ngayon, leader ka na. Amen? Bakit ka magaling magsalita? Bakit kaya mo magpahayag sa mga tao noon nung ikaw ay wala pa sa Panginoon? Ngayon, mayroon na talagang divine purpose. Amen? Kasi yun talaga, yung kapanganakan mo. Doon ka talaga pinanganak. Amen? Kaya mahilig ka sa mga bata kasi dadaling ka ng Lord sa youth ministry. Amen? Matiisin ka kasi makaka-encounter ka na matitigas na ulong disciple. So nagkakaroon po, ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo, na nagkakaroon ng redirection yung function ng purpose natin sa divine calling ng Panginoon. So purpose, hindi ito nawawala. Amen? So ang purpose po hindi ibig sabihin pag nakita mo yung purpose mo sa Panginoon, mawawala na yung skill mo. Hindi. Hindi po. Amen? Tinuturuan lang tayo na mas magamit pati skill natin nagiging divine purpose. Yung skill mo sa pakikipag-usap, nagkaroon siya ng divine purpose sa paglilingkod sa Diyos. Yung experience na naranasan mo, nagkakaroon ng redirection para i-testify mo at magkaroon ng purpose sa ibang tao. And even your past, hindi siya madi-discharge, hindi siya mawawalang kabuluhan. Kasi yung mga nakalipas mo, pwede mong i-testify, amen, na dati ako mga manginginom, ngayon po, niredeem ako ni Lord. Amen? Niredeem ako. At niredefine niya. Amen? Sinala lang ng Lord, tinanggal niya lang. Amen? Katulad ng net po ni Peter. Katulad ng staff ni Moises, ng tungkod ni Tatay Moises, ng mga oxen ni Elisha, ng mga scroll ni Paul. Everything become a tool in your hand. Naging gamit siya. Lahat ng bagay na nasa kamay mo, gagamitin ng Diyos. Amen? Para marinig mo yung tinig niya sa calling na kapanawagan niya sa'yo into alignment with eternal purpose. Na yung dating skill mo lang dito sa mundo, ginawa niyang eternal purpose na ina-align ng Panginoon sa'yo ngayon. Because sa voice ng Panginoon na tumatawag sa'yo. And sometimes, God use other people for you to hear His voice. Amen? So, purihin ang Panginoon. To God be all the glory. I hope and I pray po na minsan pa kumatok sa mga puso ninyo yung mensaheng ito. And next week po, we will topic naman the voice for nation. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, we honor you, O God. We glorify your name and we thank you, Father God, na muli pa at minsan pa, Panginoon, pinapaunawa mo sa amin that we hear your voice. You use other people to call us, Panginoon, remind us to redirect, Panginoon ko, kung nasaan po kami ngayon. Even na mahirap intindihin at unawain kung saan mo kami tinatawag. But Lord, we understand right now that your voice redirect us to the function into the divine purpose ng kapanawagan mo sa amin. And Lord, we thank you for the message today, Panginoon, na pinakilala mo yung mga tao na hindi lang kami, na sila rin noon tinawag mo
At ngayon, Panginoon, dahil sa kapanawagan mo na binigyan nila ng halaga, nakarating sa amin ang mabuting balita. And Lord, we honor you, Father God, kasi bilang modelo, Panginoon, sa pag-aalaga mo rin sa 12 disciples, sa mga tinawag mo, Panginoon, sa pagtitiis mo, pag-empower mo sa kanila, pagko-comfort mo, pagtulong mo sa kanila, Lord, nakarating din sa amin yung mabuting balita. Kaya, Lord, nawa, mag-function din sa amin yung tunay na redirection, Panginoon, ng skill, experience, and past namin into divine purpose and alignment sa pagtawag mo sa amin. Lord, i-bless mo yung mga kapatid ko mula sa buhay ni Ate Maripe. Touch them, O God. Ni Ate Rowena, ni Ate Pem, ni Nanay Annalisa, ni Nanay Amelia, ni Ate Mes, ni Ate Jolly, ni Ate Mary Joy, ni Pastora Mary Lou, ni Ate Jenna, ni Ate Rosalie, ni Ate Joy, even ang iyong lingkod ngayong oras na to, Panginoon. Patuloy nawang makita namin, Ama, ang purpose namin, prophetically, Panginoon, na ma-express sa amin, na maggamit kami, maging useful kami, Panginoon, at hindi kami maging foolish sa mundong ito, Ama. Na hindi kami ma-absent, O God, sa kapanawagan, Panginoon. And Lord, patuloy naming maintindihan yung location and divine order, Panginoon, na ipinagkakatiwala mo sa amin, pinagkakaloob mo sa amin, at sa tinig mo, Panginoon, na hindi malayo sa amin. That we are called beloved, O God. Na Lord, inisyo mo yung summon, yung purpose, yung calling mo sa bawat isa sa amin to hear you more, Panginoon, na marinig ng mga tenga na aming spiritually, yung mga mata namin na makita, Panginoon, ma-reveal sa puso namin at ma-receive namin, Panginoon ko, yung mga teaching mo, O God, na hindi kami magkaroon ng pagkabulag, bagkus, Lord, iposisyon namin ang aming sarili in humility to filled by your Holy Spirit. In Jesus' name. Lord Father God, maraming salamat po sa wisdom, understanding, revelation, Panginoon, na nagre-rest ngayon, na mamahinga sa mga puso't isip namin ngayon. Thank you for revealing yourself beyond what we had known, Father. Thank you for revealing your word, Panginoon, and inspiration of your word, Panginoon ko, na maging ilaw sa bawat hakbang namin, sa bawat path namin, in the mighty name of Jesus. Lord, we honor you. Use us, O God. Here we are, Father, for the glory of your name and for the sake of your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. God bless po sa bawat isa. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon.